Samantala, nagpulong na ang Office of Civil Defense, Bicol Region at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sorsogon kasunod ng pagputok ng Bulkang Bulusan. Makibalita tayo sa Civil Defense in Action Report mula kay Sea Umelan Manlangit ng OCD Region 5. Ito ang bumungad sa mga residente na nasa paligid ng Bulkang Bulusan Lunes ng madaling araw. Sa kuhang mga litrato ni Engineer Marky Ragasa ng MDRRMO Bulusan, makapalang usok mula sa bulkan bunsod ng phreatic eruption na naitala alas 4:36 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 4,500 meters ang vent plume mula sa bunganga ng bulkan. Nakapagtala naman ng ashfall sa Barangay Cogon at Bolo sa bayan ng Erosin, sa Barangay Puting Sapa, Guruya at Buraburan sa bayan ng Huban at sa Tula-Tula Sur sa bayan naman ng Magallanes. Ayon kay Aling Delia, hindi nila napansin ang pagsabog ng bulkan. Isa si Aling Delia sa mga inilikas mula sa Barangay Puting Sapa sa bayan ng Huban. Mayroon siyang hika at alta presyon kaya kinailangan niyang ilikas. Dito sa Huban Evacuation Center sila pansamantalang mamamalagi. Isinasa ilalim muna sa medical assessment ang mga evacuees. Yung isang sinabi po kanina, wala kayong narinig. Walang narinig na pagsabog. Oh, paano nyo nalaman na sumabog na pala yung bulusan? May sa ano na lang, yung apo ko nag-jogging. Tapos nung nakita nila na ano daw, may ano daw na usap daw, saka na maamoy daw. Yung kaya tumakbo siya, balik naman siya bumalik. Doon nyo na nalaman. Doon lang namin nalaman, nakala ko nga wala lang yun. Pero hindi tulad mami nung dati. Di ba nung dati, i-compare mo po, yung dati Yung dati, pag sumabog siya, kasi may kasabay na kulog, kidlat, ganyan, malalakas yan. Pero ngayon wala kaming narinig. So parang walang takot at first, Wala. syempre. Wala. Pero ngayon, mami, kailangan talaga na nandito kayo sa evacuation center. May sakit ka. Sa high blood ka. Oh, so kailangan nyo talaga na nandito kayo sa evacuation center. Binisita ni Office of Civil Defense Regional Director Claudio Yucot ang evacuation center ng Huban upang tingnan ang kalagayan ng mga evacuees doon. RD, ano po yung maaaring ibigay ng OCD? Sa nakita ko, pwede pong may support ng OCD sa Sorsogon ay face mask. Sa ngayon ay meron tayong 880 boxes. Ang laman po per box is 50, so that will be around 4,000 masks. Kailangan din nila ng hygiene kits. We have available on our stock 2,000 hygiene kits. At sa sinabi sa akin kanina, they also need replenishment para sa fuel ng BFP at saka PNP doon sa ginawa nilang evacuation at saka sa flushing. Kailangan kasi i-flushing yung mga main thoroughfares na natabunan ng abok. So yun pong tatlo na yun ang pwede natin maibigay sa Sorsogon. Samantala, agad naman na nagsagawa ng clearing at flushing operations ang Bureau of Fire Protection sa mga pangunahing kalsada na nabagsakan ng abo upang masigurong ligtas ang mga motorista. Sir, ano yung mga kailangan as of today ng mga residente ng Huban? Isa yun ng mga kailangan namin na face mask, isa yun, saka yung mga hygiene kit kasi mas maganda na yung mga nandun sa evacuation center. Meron na tayo pag-uwi nila at hindi have parang substitute na gamit nila. So far naman okay naman yung as long as na hindi compare ng last na eruption, compare ngayon, yung parang thin lang yung lumabas na ang tawag niya yung asphalt, manipis lang, saka na-provide namin yung na-execute namin mabuti yung paglinis, kaya at 11:30 clean na yun. Sir, isa daw yung nakikita ng mga residente na medyo challenging ngayon kasi sobrang init. Like yung sa mga evacuation centers, yun yung request nila. Masyado mainit kasi yung panahon ngayon. Siguro hindi naman challenges doon sa mga natin kasi actually yung 1 to 2 na alert level, hindi pa naman tayo nag-evacuate. So, kataon lang na yung may mga elderly tsaka yung mga nanganak. Gusto lang sila nakasiguro kaya nandun po sila ngayon sa evacuation center.
Sir, meron po ba, ito yung tanong, meron bang nakatira sa inside the 4-kilometer permanent danger zone? Meron tayo dito sa parte ng LGU Bulusan, but hindi naman sinasabi natin na hindi sila maapektuhan, but talagang hindi pa sila naapektuhan ng ever-seen. So ngayon, frozen na sila, wala na doon ang pagganong galaw, wala ng construction, at totally they will be relocated. Okay, but sa side ng kasiguran ng urban erosin, wala nun. Wala po. Namigay din ng mga face masks ang provincial government sa mga residente. Ngayong hapon, nagkaroon ng meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Sorsogon kasama ang OCD Bicol at DSWD-5 upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang sakaling tumaas pa ang aktibidad ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, bagamat nasa alert level 0 o normal level ang Bulkang Bulusan, maaari pa rin itong sumabog anumang oras katulad ng nangyari kaninang umaga. Kaya't paalala nila, iwasan ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at ihanda ang mga face masks o basang bimpo sakaling magkaroon ng ashfall. Mula rito sa Sorsogon, Thea Omelan para sa Civil Defense in Action.